Ito naman, para sa update ng BBL, makakasama natin si Audrey Gorricheta. Maraming salamat, Carla, at sa usapin pa nga rin po ng Bangsamoro Basic Law. Makakasama po natin ang Conference Director ng Citizens Peace Council na si Ma'am Victoria Garchitorena. Ma'am, magandang umaga. Welcome po sa Good Morning Boss. Magandang umaga din at maraming salamat sa pag-anyaya nyo sa amin dito. Yes, ma'am. Binuo po ang Citizens Peace Council, business leaders, religious leaders upang pag-aralan at reviewin muli itong BBL at magbigay ng rekomendasyon sa ating Pangulo. Sa inyo pong, paano po yung naging proseso ng inyong pagbalangkas sa BBL? Actually, napakaganda nga nung proseso dahil inanyahan lang ni Presidente Aquino ang 5 Filipinos, no? Si former Chief Justice Hilario Divide, si Cardinal Tagle, si Ambassador Howard D, si Jaime Augusto Sobel na chairman ng Ayala Corporation, at a very young Muslim leader, si Bayroani sa Sumdad Usman. At itong 5 naman nito ay to the challenge, no? Sabi, umuo sila na pag-aralan nilang BBL at isipin kung ano ba yung mga ayaw ng mga ating lawmakers at ng mga Pilipino. What are the provisions na parang they don't like or they think is not constitutional or is not good for the country. So, itong 5 ito naman immediately invited about 30 more people to join them. So, they met on April 7th to discuss how they will do it. So, ang mga inimbita nila, ang bawat isa merong expertise, merong experience, at merong knowledge. So, hindi basta kung sino-sino lang. Every one of them had something to contribute to the discussion. So, immediately, nag-meeting sila and they decided to have 4 clusters. 1 cluster on constitutionality, forms and powers of government. One cluster on economy and patrimony. 1 cluster on social justice and human development. And 1 cluster on security and human, peace and order and human security. So, bawat isa sa kanila nag-decide ng kanilang own schedules on when they will meet at sino pang iimbitahin nila. So in the end, we had 136 participants. Bawat cluster nag-meeting once, twice, 3 times, and kanya-kanya silang lugar, no? They just organize their own clusters. And pinag-aralan nila yung mga tinatawag nating contentious issues, yung mga may mga agam-agam ang mga tao. And came out with their recommendations, including possible improvements in the words to make it clearer. Pero ang maganda doon, ang overwhelming decision during the plenary is that BBL is constitutional and legal and is acceptable to the Peace Council. Isa lang yung provision na they recommended for deletion. Ano po yun? Ito yung provision na tinatawag na opt-in clause, no? Where, let's say, ito na yung Bangsamoro area, tapos isang karatig barangay o sitio, sabi, gusto rin namin sumali sa Bangsamoro. So, 10% of the citizens will make an appeal, no? And then it will be subject to a plebiscite. Ang sinabi ng mga lawyers at saka constitutional framers namin, that cannot be open-ended. They can only do that until the ratification of the Bangsamoro Basic Law and by the people. Kasi that power only resides in Congress. So yun lang ang talagang we recommended for deletion. Kumbaga may limitasyon, hindi kayang buong Mindanao pwede kung gusto ng mga tao. Pero it's Congress. They have to bring it up to Congress. Hindi pwedeng sila-sila lang. Okay, ma'am, sa inyong masusing pag-aaral, pagbabalangkas sa BBL, nakita niyo po ba, ito po ba'y practical na ipasa na ngayong taon na ito o itong administration nito? Dapat pasa na. Kasi nakikita natin na ang Mindanao has one of the lowest development indices. Yung kanilang poverty level twice what the national average is. Yung kanilang lifespan mababa kaysa national average. So talagang syempre pag maraming gera, merong putukan, ang mga bata hindi makapasok, hindi nila madala sa ospital yung mga anak nila. Ang buhay nila pati yung kanilang mga farms, they have to kailangan silang lumisan, no? So, yung bang putol-putulo yung kanilang kabuhayan. So, syempre, yung development nila ay stunted. So, kawawa naman ang ating mga kapatid na nasa Mindanao. So, kailangan talaga na magkaroon na tayo ng peace.
Only peace can bring development, and more development will also bring peace. Kasi kaya naman sila pumupunta sa bundok dahil niisip nila wala silang trabaho o magulo yung buhay nila. Pero kung marami ng mga negosyong papasok, no, marami nang magkakaroon ng jobs, nagkakaaral na sila ng matiwasay, hindi na magkakaroon ng idea na makipaglaban pa. Alam niyo po, mga recent reports nga lang po na ibinabalita namin dito sa PTV4, libo-libo yung mga residente na lumilikas tuwing nagkakaroon ng putukan between the Army at saka BIFF. Pero matanong ko lamang po na bakit pa magbi-BBL kung ang ilang mga armed groups naman po ay hindi sang-ayon dito o hindi makikisama dito, gaya na nga po ng BIFF. Well, ang ating hope is when the BBL is passed and the Bangsamoro autonomous region is already organized, then they will see. They will see the difference between the lives of the people there in the Bangsamoro and their lives in the hills. I'm sure mahirap ang buhay nila sa mga bundok, no? They're always on the run, hindi sila makakain ng tama, yung mga anak nila hindi nakaaral. So if they see that difference, open naman ang government to negotiate with anyone gustong magkaroon ng kapayapaan. Okay, bilang panghuli ma'am, dahil ang inyo pong grupo ay nakapagpasa na ng rekomendasyon sa Pangulong Aquino about sa BBL, ano na pong susunod na hakbang ng Citizens Peace Council? Well, ang maganda niyan ay naanyayahan din sila sa Congress, no, congressional hearing at saka Senate hearing. So, nabigay na namin sa kanila yung aming mga rekomendasyon. Ngayon, kaya kami pumupunta dito, and thank you for your invitation. Gusto rin namin ipaalam sa buong lahat ng mga Pilipino na napakaganda po nitong BBL. So sana suportahan ito ng lahat ng Pilipino para magkaroon na tayo ng kapayapaan. Mga kapatid sa Mindanao ay magkaroon na rin ng maka-experience na or benefit from the economic growth and development that we are now enjoying. Tayo pong lahat ay ang nais natin ay magkaroon ng normal na pamumuhay yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakasama po natin ang Conference Director ng Citizens Peace Council na si Ma'am Victoria Garchitorena.